Speaker. Ay, Ka-Eric, Ma'am Lorraine, magandang good morning po sa inyong dalawa. Yes, sir. Good morning, sir. Maraming salamat, Congressman Alvarez, sa inyong pagpapaunlak sa isang napakahalagang panayam na mapapakinggan sa buong bahagi po ng Pilipinas at sa maraming bahagi ng daigdig. Dahil tayo naka-live stream at naka-YouTube live tayo, Congressman Alvarez. First time naming nakita ito that the DND Secretary Gibo Chodoro, the Department of Justice Secretary Remolla, and now, lately, the National Security Advisor, one of the respected cabinet members sa gobyerno natin, even sa panahon ni Pangulong Duterte, Beloved. Secretary Eduardo Anyo, Yes. ay pumupuna at may mabigat na mga paalala tungkol sa napakalinaw at subalit napakahalagang pahayag na ginawa niyo sa Tagum City when you call for a peaceful resolution of seemingly brewing political conflict in the country right now, with the role of the AFP na sinabi ninyo that they have the option under the Constitution to withdraw their support from the Commander-in-Chief so that the constitutional succession can follow through. Congressman Alvarez, your reaction. Speaker, Ma'am. can you just excuse me for a short while? Kasi Eric has his own views about this, no? And maybe we can listen to him first, what he thought about your speech and his opinion about it. Yeah, briefly lang, Eric? ma'am. Yeah, could Briefly. you please, Eric? With your indulgence, and tell Congressman. us if it jives with your intent. No, okay. Congressman Alvarez, kindly, with your indulgence, sir, na mapakinggan po kita live nang nandun ako sa Tagum City with more than almost 80,000 to close to 100,000 crowd. At least. At least. Yeah. Umaapaw hanggang kalsada yung dagsa ng sentimiento ng mga mamamayan sa Mindanao, Luzon, and even Visayas na pumunta sa Tagum City. Malinaw ang sinasabi ninyo doon na ikaw ay nababahala na dinadala tayo ng kasalukuyang Pangulo sa verge of war, sa bingit ng digmaan na hindi dapat maganap at mangyari, at napakalubha ng implikasyon sa buhay, kinabukasan, at sa kalagayan ng buong bansa at mamamayang Pilipino. At sabi mo, binasa mo ang konstitusyon doon, wala ka nakikitang mandatory stipulated a role of the AFP to defend the Commander-in-Chief or whatever to that effect. At nakasaad doon, sabi mo, ang role ng AFP is to is to state their intent na sila po ay protector of the state and the people. Congressman Alvarez, hindi po first time itong narinig kita. Sa inyo ko narinig, I mean. Nangyari po ito nang ako'y active pa sa CPP, NPA, NDF. During the time, pinapabagsak namin ang gobyerno ni Pangulong Estrada. We established the Broad Alliance as the CPP-initiated Arab Resign Movement. At isa sa naging trigger action doon is to convince, or was to convince, then AFP Chief of Staff, the late General Angelo Reyes, to withdraw support from the Commander-in-Chief in order to bring along the Philippine National Police so that there will be a peaceful transition of political power using the flow and line of constitutional succession. Kaya sa pagtingin ko, yung inyong pananalita at pagpapahayag ay nakatungtong sa dalawang bagay, historical at konstitusyonal na mga batayan na naganap sa ating lipunan. Ganon po ba ang intent ninyo at ganon din po ba ang pagkakuha ng pagkakarinig namin sa inyo doon sa Tagum City sa isang public rally na ito? Congressman Alvarez. Tama yun, Ka-Eric. No? Kasi ako, ayaw ko yung yung mag-spouse tayo ng violence. Iwasan natin dapat yun. Kaya kung merong mga pamamaraan na hindi na kailangan mag-away, magkasakitan pa, doon natin dalhin yung usapan. Okay. So, Speaker, basically what you're saying, Speaker, is wala ka nang nakikita mo sa nakaupo na Pangulo ngayon, hindi ka na naniniwala sa kanya. Di po ba? So, bakit po yon, Speaker? Umpisa pa lang talaga hindi ako naniniwala. Kaya nga hindi kami sumuporta sa kanya noong nakaraang eleksyon. Iba naman yung sinuportahan ko dati. Nung dumaang eleksyon, ang sinuportahan ko una, si Ginoong Ping Lacson, tapos nung nakita namin na medyo mahirap yung pag-angat,
ay nakumbinsi naman ako ng sumuporta kay Leni Robredo. Yan po yung rin. So, Speaker, can you be more precise? Ano yung mga reasons kung bakit nakita mo na yung nakaupo na presidente ngayon is unfit to lead us? Para sa akin, dahil nakita ko yung sa edad kong to, marami na rin ako nadaan ng pamuno ng mga pangulo, ng iba't ibang pangulo. Maraming administrasyon na ako nakita. Ngunit, ngayon ko palang nakita, yung isang administrasyon na parang hindi alam kung saan tayo pupunta. Isa pa yan. Malinaw yan. Talagang, yung foreign policy, hindi ko maintindihan. Hindi ko, ito, aywan ko, baka kayo naintindihan nyo. Hindi ko kasi maintindihan. Bakit? Gusto nating magpakamatay sa isang teritoryo na nasa ilalim ng tubig. Yes, correct. Tingnan mo, ang laki ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Malinaw na lupa, malinaw na teritoryo. Walang nakikipag-away sa atin yan. Hindi nga natin mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga tao na nakatira dyan. Tama. Hindi natin mapakain ng maayos yung mga taong nakatira dyan sa lupa. Ngayon, nag-ambisyon pa tayo ng nasa ilalim ng dagat. Hindi ko talaga maintindihan. Sabihin nila may mga yaman dyan, langis at kung ano pa. Kung meron man, bakit sa dami na naging Pangulo, hindi man kinuha yung langis na yan, kung meron man yan. Tama kayo, Congressman Alvarez. And besides, nag-offer po ang China sa atin voluntarily when we were having still a very good diplomatic and peaceful line of communications, 60-40 in favor of the Philippines. Joint venture. They will put up capitalization, technology. We will just jointly explore itong resources dyan and reserves, including possible oil isotopes in Ibapa. But we did not completely pursue that. Of course, Ma'am Lorraine, attorney, si abogado to si Congressman Alvarez, sinut down din niya ng Supreme Court nang wala na si Pangulong Duterte. Kaya tama yung binabanggit ninyo, bakit hindi tayo mag-usap sa beneficial and partnership engagement sa ating neighboring country as if exclusive lang tayo dapat na nakikipagkaibigan at nakikipag-usap sa Amerika. That's the way we are seeing right now. Bongbong Marcos wants the Philippines and our people to go to. Speaker, can I just follow up on your question and what Eric said, Yes, no? Kasi tinanong kita kung ano yung rason kung bakit feeling mo, ang opinion mo ay unfit to lead na itong nakaupong ito. At sinabi mo, yung foreign policy niya. But that's not enough reason, no? Or maybe you think it is, no? Na to ask that he step down, di po ba? So, kasi kami ni Eric dito at saka ang SMNI, naramdaman namin ang dahas ng nakaupong Pangulo ngayon. Exactly. Parang martial law ngayon. So for us, yun yung mas malaking rason. Of course, the foreign policy that's leading our country down to death. So, if you don't mind, is that the only reason why you think na unfit siya to lead our country? Or you would like to state some other serious and valid issues? What made you to stand your ground to call on the armed forces of the Philippines to do their mandated role in the Constitution? That's why you called out them to protect the state and the people. Go ahead po, Congressman Alvarez. Ganito ka, Eric, no? Nakita ko lahat ng mga nakaraang administrasyon ay ayaw sa korupsyon. Ayaw. Yes. Kahit konting korupsyon, ayaw nila. Of course, may mga ibang nakaraan na talagang kilala na kung ano yung, paano niya pinatakbo yung bansa. Pero ngayon ko lang na nasaksihan na ang korupsyon mas mabigat. Dati yung AX, yung pera ng mga may hirap, no? AX kasi assistance to individuals in crisis situation. Nasa crisis na yung may hirap. Yes. Kaya yung gobyerno binibigyan ng subsidy, tulong yung mga taong naghihirap. Yeah. Wala pa akong nakitang administrasyon
kahit noon, na yung pera na yan, na para sa mahihirap, ay ninanakaw. Walang ganun. Pero ngayon, itong sinasabi ko, hindi ito hearsay kasi nangyari sa amin sa Davao del. Yung administrasyon, through Martin Romualdez, yung pera, budget ng AIX, idinadaan sa mga lideres dito sa probinsya kung saan yun yung utak ng AIX scam. Yes. Yung pagnanakaw nitong pera ng gobyerno. Doon pa dinadaan. Ibig sabihin, talagang may basbas. May basbas yung pagnanakaw ng pera ng mga mahihirap. Talagang hindi ko magustuhan dahil nung una, kala ko AIX lang yung nanakawin. Yes. Now it turned out, pati yung upuan ng aming gobernador, ninakaw na rin. Yun. Yes. Tama. Yes. So, kung hindi ako magsasalita doon sa hinaing namin dito, sinong gagawa nun? Hindi naman pwede kay Eric, Ma'am Lorin, na nag-ipon-ipon yung mga tao dyan, ang dami. By the thousands. Tapos walang magsasalita. Yes. Doon, walang mag-voice out doon sa kanilang mga hinaing. Hindi naman pwede magtinginan lang tayo doon. Kaya, ako, naglakas na loob na i-voice out kung ano yung nasa damdamin nila. Yes. Speaker. Great, ma'am. Speaker, nung in my short stint with PRRD, kasi ito yung naririnig ko na sinasabi mo, in my short stint in government with PRRD, ang tinuro niya sa amin, kung ikaw ay isang politiko, dapat mahal mo ang mahihirap. Kasi ang mahihirap, ang meron lang sila ay ang gobyerno. Yes. So nakita na ang sinasabi, at ang nakita ko kay PRRD kung bakit ko siya talaga, I admire him so much. He's a real public servant because his heart is really for the poor at malalim ang intindi niya sa kahirapan. So yung sinabi mo, na yung mahihirap, no, sa simula pa lang, nasa crisis situations na sila, mas nalulugmok sila sa kahirapan pag sila ay namatayan, yung transportation, all of these situations where AIX comes in because I was with the DSWD, di ba? So, ang rason kung bakit nandyan yung AIX na yan, para hindi malubog sa kahirapan, mas lalo na yung mahihirap. Therefore, in other words, government is doing its job in leveling the playing field para sa mahihirap. Di ba? Para makaahon na sila ng mas mabilis. Kasi ang mayayaman, o may kaya ka ng konti sa buhay, hindi ka, pag may nagkasakit, kayang-kaya mo, no? Pero sa kanila nalulubog sila. Therefore, itong ginagawa ngayon na pagnanakaw, itong katiwalian sa gobyerno, na nakikita nating harapan, no? Ang nakikita mo dito ay, yung sinabi mo, yung kinuwento ninyong lahat, yung 10,000 ibibigay sa AIX dito sa mga mahihirap, tapos pagkatapos nila mag-sign, kukunin yung 9,000 at maiiwan sa mahirap ay 1,000 na lang. Yes. Na pambili nila ng gamot or kung ano man yung rason na nagpunta sila. So lalo mong nilugmok sa mahirap, ang mahihirap nating kapatid, inapi mo pa yung injustice na yan. So ito yung nakita mo kung bakit ka nagsasalita. Kasi bilang lingkod bayan, yan ang iyong responsibilidad. Tama po ba, Tama po Congressman ba, Alvarez, yung Congressman? malubha at malaganap na Tama. korupsyon? Tama yun, ma'am. Ganito kasi, ang naranasan namin dito sa Davao del Norte, no, at alam niyo man lahat, na yung Davao del Norte naging matagumpay yung ating Philippine Army na ma-declare na Yes. insurgency. Bakit? Kaming mga politiko, tumulong din kami Correct. doon. Oo. Yes. Tumulong kami. Ma-address yung injustice. Kasi yan, matagal lang pinaglalaban ng mga kapatid natin dyan na nasa himugsikan. Ngayon, makakita ka ng tao, mahirap. Binigyan ng 5,000 ng gobyerno bago makalabas sa gym. Gustong kunin yung 4,000. Nagmakaawa na yung matanda. Wag naman. Kasi pambili ko ng gamot ito. Hindi man nakuha nung araw na yun, nung pagkakataon na yun. Ngunit umuwi siya sa bahay niya, kinabigabihan,
pinuntahan pa sa bahay Pinalo up. at pinilit na kunin yung 4,000. Grabe. Yun. Ang nangyari, hindi siya umabot ng umaga Patay. na bawian ng buhay. Sa sama ng loob, Sama ng loob. yung matanda. Congressman Alvarez, sir, ito rin po ang binulgar ni Governor Hubahib. Nang sinabi niya na itong mga taong involved sa kasindikatuhan sa government program of in crisis support na ipinamimigay itong AX sa Tibapa ay mga tauhan ng vice-gobernador, Uy, at ng kanyang anak na mayor at isa pang congressman. At ito ang mga dahilan dahil sila ay mga malalapit na mga bata-bata ng isang poderoso na politiko from your area na ngayon ay nabubulgar na ang pangalan niya ay Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Ito po ba ang mga pattern ng ito ng binabanggit ni Governor Hubahib? Tumutugma sa impormasyon na nakaabot sa inyo kung paano ginigipit at sinisindikato ng mga tauhan at bata-bata na politiko ni Lagdameo na malapit kay Marcos Jr. na nagmaniobra sa pagkakasuspende illegal ni Governor Hubahib. Same information po ba tungkol sa ganitong kasindikatuhan at korupsyon ang inyong nakuha? Tama po yan, kay Eric, no? At yan, common knowledge yan dito sa Davao del Norte. Itong si Lagdameo, palibhasa, sinuka na ng mga tao yan dito eh. Mabanggit lang yung pangalan niya, nasusuka na yung mga tao. Yes. Kasi nga, matagal ding nanilbihan yan bilang congressman sa 2nd District ng Davao del Norte. Ngunit, yung mga tao hindi makalapit sa kanya dahil nga, alam mo naman, yung anak ng mayaman Yes. at hindi mo talaga malapitan para humingi ng tulong. Kahit na magkampanya, subukan mong kamayan. Hindi ka kamayan yan. Ngayon, siya yung ulo rito ng mga kalukuhan ngayon sa Davao del Norte. Okay. So, klaro. Congressman Alvarez, maliban po sa kasindikatuhan sa droga, lantaran din pong sinabi ni Pangulong Duterte at inulit niya ito with firm clarity in a press conference that you were present, na ito mga taong involved sa kalukuhan sa gobyerno sa korupsyon, paninindikato at maniobra na kunin ang mga pundo sa taong bayan, gamitin ang taong bayan para mailusot ang hundreds of millions of pesos, no? Na ipinaabot kay Martin Romualdez, wala siyang pakialam, nangyayari pa rin like Lagdameo. Sila din po ang tinuturo ng Pangulo ng Bansa with the President, seriously involved in the drug abuse that affects seriously their mental capacity and mental health and competence to lead and become leaders or in the government for that matter, especially the President. Do you believe those are valid reasons for you to call on the armed forces of the Philippines to look at that angle of mental health and competence and fitness of the President? That's why you were able to declare that kind of public declaration in the Tagum City rally. Tama yan kay Eric, no? And to put it shortly, meron tayong failure of leadership. Hindi napapamunuan ng maayos ang bansa. So ang failure of leadership is attributed dito sa hindi hinaharap ng Pangulong ng Bansa na iskandalusong akusasyon that until now, not just before, he is still into drug abuse. And therefore, the decisions that he make endangers the national security, the safety of the people, and the welfare of the people in the entire country. Do you believe in that kind of perception now, which the former president himself is always asserting in his public statements? Honestly, yes. Naniniwala ako dyan. Lahat ng mga nabanggit mo, pag samasamahin mo yan, yan yung kabuuan. Oo. Speaker. Klaro. Speaker, si Secretary Anyo, no, someone that we really respect, no, Yeah. and in fact Respected. love, no, came out with a statement, and I'd like you to respond to it. Basically, what he's saying is, what I hear him say, no,
let me quote him, in a democratic society such as ours, the AFP must remain neutral and apolitical and serving the interests of the nation. So, but in your speech, ikaw ay dumulog diretso sa AFP. No? So, my question to you is this a form of disrespect towards the AFP? Parang ininsulto mo sila na hindi mo in-uphold yung professionalism nila? Or otherwise, clarify your intention. Yes, please. Thank you po. Because the Secretary Anyo is easy to talk to, no? Yeah. I mean, he's Go ahead easy po, to reason with. Yeah, go ahead po, Congressman. Yes, ma'am. Alvarez. Ganito kasi, ma'am. Simply put, parang ano yan, anak sa magulang, no? Yung relasyon. Yung anak, pag may problema, gusto magsumbong sa magulang niya. Idudulog ba yan? Tawag yan. Idudulog. Yeah, idudulog. Yeah. Idudulog doon sa magulang yung kanyang problema. Na kagaya nito, ang basehan ko naman dito, siyempre yung saligang batas din, na the Armed Forces of the Philippines is a protector of the people and the state. Ngayon, pagka ba nagkagyera, nagkaroon ng gulo, maraming taong mamamatay, masasaktan, pinoprotektahan ba natin yung mga tao? Pagka ba nagkagyera, merong unimaginable destruction kung saan nakita natin sa Ukraine, Yes. sa Israel. Yan ba pinoprotektahan natin ang state? No. Kasi mga properties to ng state. Properties ng mga private persons. Giba lahat yan. Napanood natin yan. Noong World War II, nangyari sa atin. Makamakailan lang nangyari sa Ukraine. Nakita natin kung gaano yung destruction na naganap doon. Yes. Sa Israel, nakita rin natin yan. Yes. Hindi lang mga namatay, nasaktan. Kundi iba din yung mga buildings nila at kung ano pang mga facilities. So yung ba, pinoprotektahan natin yung state pag nangyari yun? Hindi. Kaya ako doon nagsumbong. Doon ako dumalog. Claro. Sa madaling sabi, Speaker, on the contrary, mataas ang tingin mo sa AFP. Kapag ka ang nakaluklok ay mga abusado at arogante at dinadala na tayo sa kapahamakan, ang tingin mo, katulad ng tingin ng maraming Pilipino, iisa na lang yung pag-asa natin, yung totoong nagdedepensa sa atin. So, sa madaling salita, sa totoo lang, mataas ang tiwala mo sa Armed Forces of the Philippines. Tama po ba, Tama Speaker? ba, Speaker? Ay, ma'am. Ma'am, sa totoo lang, napakataas ho ng tiwala ko sa kanila. Yes. Kasi kung hindi pa tayo magtitiwala sa kanila, saan tayo pupunta? Yes. Yes. Speaker, may I add something, no? Kasi kami ni Eric, naramdaman namin mismo yung protection at depensa Of course. ng AFP kahit na-retired sila. Kasi sa akin, ang paniniwala ko, once a soldier, always a soldier. I see it with my husband. No? Kahit na-retired na siya, he's really upfront. No? So anyway, nung na-detain kami ni Eric, arbitrarily and illegally ng napaka-abusadong Martin Romualdez-led Congress, it was the PMAers, no, who really stayed their hand na talagang pinagbubuhatan na kami ng kamay, pero dumating ang AFP, ang mga PMAers, at dahil dyan sila natakot. And we will be mga forever abusadong grateful to that. Yeah, and we don't take it personally either because we know that what we were fighting for is our people, is our countrymen already. So, Speaker, kasi nag-usap tayo and you did mention to me, no, na you have 2 daughters pa, maliliit pa, di ba? So, people will look at you now and they'll say, oh, you're saying all of that because of political reasons. No? But I'd like to know, are you still running? Is there a political agenda behind all of this? Is this related? Or is it again because of your daughters, Yes. like a lot of us? Yeah. Go ahead, Speaker. Ma'am, Andres. marami na nagtanong sa akin Yeah. kung may balak ng kandidato for any position siguro sa national. Sabi ko, wala. Wala. Okay na sa akin yung nasa probinsya ako, tahimik. Okay na sa akin yun. Ngayon, yung nangyari po sa inyo doon sa House of Representatives at sinakluluhan kayo ng mga retired
Yes. military personnel, talagang mas lalo akong humanga sa kanila. Yes, At true. mas lalong lumakas yung loob ko. Yung tiwala ko na meron pang mga taong nagmamalasakit ng totoo para sa bayan. Yun. Claro. Speaker, pwede ko ba dagdagan, Eric, na with your indulgence? Kasi personally na-experience namin yon at doon ko naramdaman for the first time in my life, ganito pala yung pag ginagahasa ka. Ganito pala yung wala kang kalaban-laban. Ganito pala yung oppression. And it came in the hands of those who took an oath, no? A solemn oath to defend and protect the people of the Philippines. And yet sila mismo. So nakita ko, before the PMAers came out with that letter, I really felt no more. This is it. This country is hopeless now. Yes. And I really felt very sad for my children and future generations. Pero pala, meron palang ganyan pa. Which no? brings me to this question, Ma'am Lorraine, kay Congressman Alvarez. Sir, your reaction to this? Sinagot mo na po si Secretary Eduardo Anyo. Yes. Technically, nasagot niyo rin po yung punto ni Secretary of Justice Boying Rimulya at ni DND Secretary Gilbert Chodoro nang sinabi ninyo, you have no intent to call on the armed forces to do mutiny, kudeta, rebellion, para pabagsakin ng gobyerno. Peaceful. On the contrary, sabi Yeah. mo, dapat sila ang mag-facilitate ng peaceful resolution of seemingly brewing political conflict, including questionable failure of leadership apparently and questionable competence of the President. Because that withdrawal call on the part of the AAP will facilitate the constitutional succession, not the overthrow of the government. Tama po ba, Congressman Alvarez? Tama po ka, Eric. Dahil tayo naman, sumusunod tayo sa batas. Sinusunod natin yung saligang batas. Yun ay ayaw natin ng gulo, ayaw natin na magkasakitan yung mga Pilipino. So, paano pamamaraan? Ito yung nakita kong pamamaraan kung saan magkaroon ng daan papunta doon sa Mapayapang transition of power. payapang transition kasi yung ating saligang batas naglagay naman ng ng provision kung saan yung kanyang pangamba na baka sakaling yung inaupong presidente hindi gagawin ng tama yung kanyang trabaho. Exactly. Kaya tayo, nung eleksyon, nung halalan, naghalal din tayo ng vice presidente. Tama. Upang sa ganon, ang trabaho niya, pag hindi ka nagampanan ng ayos yung trabaho ng isang presidente, meron tayong vice presidente kung saan mandato ng ating saligang batas na siya ang susunod na pwedeng mamuno ng ating bansa. Klaro. Yun Yes. ang gusto natin mangyari. Speaker. Klaro yun, Mama. It's not yeah. rebellion. It's Yes. not topple down of the government. Yeah. It's not making people go into violence, but respect On the the constitutional process of succession na Yes. nakasaad sa batas in order to protect, preserve the integrity of government powers, especially the office of the President. Yeah, thank you, Speaker. Speaker, Yes, ma'am. you were once the Speaker of the House, yes. And my father was once a congressman, no, for how many terms? And I'm so shocked at the caliber of leadership that the House has right now, so that the Martin Romualdez-led Yes. Congress has been where Eric and I were illegally and arbitrarily detained. True. Where SMNI has felt the heavy hand and the abusive and arrogant use of government institutions to suppress press freedom, and also this nauseous kasula-sulasok na People's Initiative and all other things that are just so disgusting. And in fact, the wife is also the head of Committee on Accounts. Committee on Accounts, Controlling the funds. Walang delikadesa. So, Speaker, as a former Speaker of the House, could you please walk us through this whole horror show that Martin Romualdez has brought our country to? Scandalous abuse and maximum rape of the power that are vested in them, ginagahasa nila to the detriment of the people. Your reaction to that? Tama po yan. Dahil nakikita ko ngayon na pag hindi ka sasang-ayon sa gusto nila, talagang kalaban ka nila. Iipitin ka. Kagaya ng ginawa sa akin.
pag-upo nila, tinanggalan ako ng mga infrastructure projects na kinakailangan ng aking distrito. Ayaw ko namang pumunta doon at lumuhod. Yes. Tama. Hindi ko kasi karakter yun eh. Hindi ako yun. Ayaw ko rin makipagplastikan. Hindi ako yun. Isipin nyo naman, yung aming DPWH dito, nagprograma ng mga flood control projects kung saan multi-year funded ito. Dahil sa laki ng halaga na kinakailangan, hindi kayang mapunduhan ng one time. Yes. Tama. Ito ay nag-umpisa sa term pa nung Pangulong Duterte. Oo. Yes. Kasi nga, yung para ma-prevent yung flooding sa probinsya. Correct. Ngayon, nung pumasok yung bagong administrasyon, 2022, lahat po ng pinrograma na itong anti-flooding namin, flood control, tinanggal po yun. Grabe. Pinasok sa NEP, pagkatapos ng BICAM, nawala. Nalusaw. Hindi napunduhan. Pagdating ng 2023, ganun din ang nangyari. Ngayon, pumasok itong malakas na pag-ulan. Tama. Walang hinto. Kahit kailan, hindi kami nakadanas ng ganun kalaking baha sa Davao del Norte. Yung pa lang, itong nakaraan. At ang masakit pa doon, yung mga proyekto na ginastahan na ng gobyerno kung ilang milyon. Dahil nga hindi tinuloy, nung dumating yung rumagasa yung tubig, Wasak. yung baha, natangay, Yes. nawasak. Tama. So ano nangyari? Sayang yung pera ng gobyerno. Dahil sa maruming Parang politika. tinapon. Grabe. So Grabe. Speaker, the Congress will take on the character of its leader. Yes. But tama ba 'yun, no? 'Yun ang naririnig ko, pero Speaker, these are very powerful men and women, and they are individuals who can make the principled stand and make their own decisions, and yet why do they bow before Martin Romualdez? At ilan lang kayo ang naririnig na nagsasalita ng tama at handang hindi lamunin ng pangbubusal at panggugulat at ng pamimili ng pera. Tatlo lang yata kayo naririnig namin dyan. Or apat. Congressman Alvarez, Congressman Pulong, ang hindi nila Duterte, Ungab, and then si Gloria Macapagal-Arroyo. Hindi rin nila maapak-apakan ng basta-basta dahil former president. At wala na tayong nakikita at naririnig pa na iba-iba ng CPP, NPA, NDF na bubusalan ng pera nila. How dangerous is this kind of a rubber stamp type of direction na gustong dalhin ni Martin Romualdez na ang Kongreso ay extension ng abusadong poder that should instead check and balance the power of the President and other branches of government. They become an extended presidential authority and power enjoyed sa bilang magpinsan at pati sa asawa. How scandalous are these patterns of abusive use of government powers and resources na na-observe ninyo in your long stay in the government na gusto namin makita ni Ma'am Lorraine? Yan talaga nakakatakot ka, Eric. Ano? Ako'y takot na takot dyan sa mga pangyayari yan. Ngunit, hindi ko rin masisisi yung mga kasamahan ko doon sa House of Representatives. Kasi, kaya naman nila ginagawa yan, lumilinya sila doon. Dahil nga sa takot na mapektuhan din yung mga proyekto nila sa kanyang distrito. Tama. Sa akin, napektuhan yung aking mga projects dito. Ngunit, ito naman ay pinapalitan ko yung nawawala sa pamamagitan ng pagsiservisyo sa mga tao, diretso. Kaya, nung nangyari sa akin yan, hindi ako nagpupunta ngayon sa Kongreso. Dito ako umiikot sa mga barangay. Pinapakinggan ko yung hinaing ng mga tao. Ano ang problema? Baka kahit na sa maliit na paraan, mga katulong sa kanya. Grabe. Terrible. Congressman Alvarez, hindi namin palalagpasin ito kasi pa-wind up yung interview natin, pero marami pong nagpapasalamat that you stood your ground and you explained properly that you have no illegal intent, you are not agitating for coup d'etat, you are not agitating the armed forces to go into mutiny against the commander-in-chief, but rather create the role that is mandated on them to protect the state and the people, preserve government,
and peaceful transition of political power should it be necessitated by the constitutional process. Yun po ang narinig ngayon ng taong bayan. But however, babasahin ko po itong message to you as a question. Kay Eric, pakitanong kay kay former Speaker Alvarez, Congressman Alvarez. Si Majority Leader Manuel Jose Dalipi, ito maingay din ito, no? Sobrang sip-sip to kay Martin Romualdez. Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, kontraktor ito ng kanyang sariling mga projects. Deputy Speaker David Suarez, soki ng ombudsman sa mga kasong katiwalian, ay nagsasabi na mali ang ginawa at napakadelikado ang pahayag ni Congressman and former Speaker Alvarez at dapat mag-ingat siya dito kasi baka may pananagutan siya sa kanyang mga naging pahayag as if threatening you with possible allegations of complaints sa Ethics Committee or a possible na panggigipit na tanggalan ka nila ng mandato mo although you're elected by the people of Davao del Norte. Go ahead, Congressman Alvarez. Kay Eric, ako naman, uulitin ko na yung opinion ng mga colleagues ko sa Congress, ginagalang ko yan. Ginagalang ko. Gusto ko doon tayo mag-umpisa. Maggalangan tayo. Yes. Ginagalang ko sila. Ang hinihingi ko rin sa kanila, kung pwede, igalang din nila yung posisyon ko. Tama. Kasi pag hindi ko sila ginalang, hindi nila ako ginalang, Away. gulo na yan. Hindi na tayo magkakasundo dyan. Yes, correct. Kaya para magkasundo tayong lahat, respeto sa isa't isa, yun ang kailangan natin. Klaro. Ganda. They have the number. The number of tyranny. Are you worried na ang ginawa nilang illegal na pagtanggal o pagpapatanggal kay Governor Hubahib na ngayon dinudugtungan ng kanilang panggigipit kay Governor Mamba in the guise of Chinese exchange students na wala pa sa kalingkingan ng 300,000 exchange students ng China sa Amerika nag-aaral at doon nakatira. Samantalang kay Mamba, 400 lang, ay mukhang iniipit siya. And then, Congressman Alvarez, iniipit na rin. How do you stand your ground on these pressures of tyranny of number inside the House of Representatives? Kay Eric, honestly and frankly, ay hindi nila ako pwedeng matinag dyan sa tyranny of numbers. Kasi, kung yan, tyranny of numbers, gagawin nila sa akin yan. Ginawa nila kay Governor Hubahib, ginawa kay Governor Mamba. Tatayo ako dyan para lang to prove my point na meron talagang tyranny at pambabraso na nangyayari ngayon sa ating bansa. Which, no less than the former President Rodrigo Duterte rightly declared, nakasama ka sa press conference na pakinggan ko yon, napakadelikado na ang Marcos government ngayon, yung Marcos Jr., is veering away from democratic stance of governance at papunta siya sa mga pattern and patent of actions na may pagka-authoritarian at hindi niya hayaan na magtatahimik siya at handa siya maging political enemy ng presidente kung kinakailangan gawin yon para matigil ang authoritarianismo or la despotico diktadura na paggamit ng abuso sa poder, which you are pointing out right now na doon na nga nakikita at nararamdaman mo na rin. Congressman Alvarez. Kay Eric, dadagdag ko pa. Ako, isa sa mga maswerte siguro na tao na at my age, nadaanan ko, nasaksihan ko yung panggigipit ng Marcos Sr. At saka yung Marcos Jr. Pwede ko i-compare yan. Estudyante ako nun. Yeah. Oh, I was a law student then. Sa Ateneo. Sa Ateneo de Manila. Oo. Ngayon, ang pinagkaiba, yung Marcos Sr., palibhasa, matalino, abogado. Pag merong gagawing panggigipit, merong ginagawang semblance of compliance sa law. Oh, Yes. Kahit semblance lang. Oo. Hindi basta garapalan yung Yes. yung data. Hindi ganon. Ngayon, masyadong rough. Garapal. Oo. Garapal, I will borrow your word. Yeah. Garapal. So,
So, And ano- one factor of that, Ma'am Lorraine, is napakalayo ng kanyang mental competence Yeah. and fitness sa kanyang tatay. Pero ang kanyang pagtatapang-tapangan, iwan kung saan niya ito nakukuha, at ang kanyang garapal na damdamin na hindi siya makaramdam ng pagiging sensitive sa implikasyon ng kanyang mga ginagawa ay hindi natin nakita yun sa tatay niya. Yung kanyang tatay is a swabby political operator. Yeah, and in fact, no, napakalayo, no. He's a caricature of his father, no, na first of all, the father was bar top notcher. Yes. According to the former president, hanggang second year college lang ito. And we know na maugong ang balita that he's into cocaine. Yes. It's a lifetime habit, no, nasty habit. And this president has a first lady that doesn't even match the first lady of the father, no? The first lady Layo. of Marcos Sr., no? How iba din, no? Cunning, and she was charming, and she was beautiful, and she was talagang the ace up of the husband's sleeve, no? This one, the wife is really pabigat, no? Pabigat din Bagahe talaga ito. talaga. Bagahe talaga. And they really are caricatures of it's my meron talaga akong theory about this speaker and Eric, no. Itong mga second or third generation ng mga politiko katulad nitong si Junior, no. Minana lang yung pangalan kung kaya't siya naging senator, naging governor, Exactly. naging president, no, on the wings of his father, but really and truly walang sariling accomplishment itong taong ito. Ipinasa lang. Pasa lang. Oo, yung bigat ng pangalan ng kanilang mga magulang. Tama ka. Secretary, Yes, sir. yes, po, Congressman Alvarez. Oo, tama ka dyan. Pero iniisip ko habang nagsasalita kayo na sinasabi niyong yung tatay, bar top notcher. Iba ka naman itong si The Junior, bar top notcher din. Ibang bar. Ibang ba? Palaging nasa bar. Diba? Ikaw talaga, Congressman Ano nilalagay sa top? Kaya ka nagiging controversial because mga controversial ang mga punchlines mo eh. Bar top notcher din pala. Bar top notcher nga. Congressman Alvarez, seriously speaking, as our final question to you, Yes, sir. before your final message. Nababahala ang taong bayan because ang na-elect ay si Marcos Jr. For whatever Opo. circumstances that may surround his victory, right now, is presumed to have the mandate of the people bilang Pangulo ng Bansa. Opo. However, Congressman Alvarez, it appears hindi po siya ang totoo nagpapatakbo ng pamahalaan. The powers of the government are shared not only by his wife, but his cousin. Dangerous po ba ito? At nakikita natin ang bigat ng ganitong uri ng kalakaran na pinapasalo niya ni Marcos Jr. sa kanyang kapangyarihan at otoridad na ipinahiram ng mamamayan upang abusuhin ang poder na nasa kapangyarihan ng presidente the way we saw it against kay Governor Hubahib, Governor Mamba, Congressman Alvarez, sa kay Rodrigo Duterte, kay Sara Duterte, sa SMNI, kay Pastor Kibuloy. Tuloy-tuloy. At pati na mga mayor na nagsumama sa pagrally sa Tagum City at mga officials ng barangay, hinahabol na nila. Pati kay Anton Lagdameo. Totoo ba? In your political point of view and experience, na hindi talaga naman si Marcos Jr. ang nagpapatakbo lamang ng gobyernong ito. It is more of his wife and the abusive and scheming operations of his cousin Martin Romualdez na siyang nakikita ngayon ng taong bayan. Congressman Alvarez. Nakikita Yan na, ang- sorry, speaker ha. Nakikita Sige. kasi magaspang, hindi naman nila tinatago. Very arrogant and impunity talaga, with great impunity and brazenness, no? Yes, go ahead po, Yes, Congressman. go ahead. I'm sorry I interrupted. Yeah, okay, ma'am. Yeah. Oh, talagang nakakatakot kung hindi siya ang nagpapatakbo ng bansa. Dahil, consider natin, inupo siya dyan dahil yung tiwala ng taong bayan ibinigay sa kanya. Mhm. Hindi sa asawa, hindi sa pinsan, at kung kanino man. Hindi. Ibinigay sa kanya personal Mhm. ng taong bayan. Dahil ang taong bayan may tiwala sa kanya. Nandun yung tiwala. Yun yung Kaya sa binigyan ng ganun kalaking boto, mandato, dahil nga dun sa tiwala na yun. Mhm. Ngayon kung nabudol man o kung siyempre kasalanan din ng taong bayan yan. Of no? course.
nadali tayong naniwala sa yung mga sabi-sabi sa eleksyon. Pero para sa akin, kaya nga nangamba yung ating saligang batas na baka dumating itong pagkakataon na to. Mhm. Kaya sabi ng saligang batas, hindi, dalawa ang piliin natin, presidente at vice-presidente. Klaro yan. Para pag hindi nagtrabaho na maayos yung presidente, meron ka pang pag-asa, nandyan pa yung vice-presidente. Klaro yan. Klaro. Oh, yan yung intention ng drafters ng Constitution. And taking that option, Congressman Alvarez, tatanungin ka namin, to assert that the Vice President can always be the legitimate and legal successor to the office of the President is not rebellion or inciting to sedition. Tama po ba? Constitutional. Hindi po. Klaro. Kasi yan yung option na binigay no sa ligang batas eh. In fact, narinig ko ba ako nagsabi na, mag-people power tayo. Kagaya nung EDSA, wala. Ayaw ko ng ganun. Yes. Kasi, sa nangyayari ngayon, pag ginawa mo yan ngayon, ruthless itong nakaupo. Maraming masasaktan. Huwag Correct. nating gawin yon. Correct. Pero, ang mapayapang pagpapahayag, orderly and peaceful assembly ay hindi dapat pigilan din. At hindi dapat pigilan. at hindi dapat mag-alangan Hindi ng taong dapat bayan na gawin 'yon. Kasi, Eric, dapat maging history conscious yung mga nasa namumuno ngayon. Mhm. Alam niyo ba anong trigger nung kay Erap? Yes. Yung pinigilan na mabuksan yung envelope, di ba? Exactly. Habang pipigilan mo yung tao, lalong nagiging excited yan. Yung panahon ng Marcos Sr., pinigilan din yung mga tao. Anong nangyari? Kaya pumunta doon sa EDSA. Mm. So Speaker, parang ang nakikita natin dito sa mga nakaupo, lalo na si Ferdinand Marcos Jr., parang wala siyang kapasidad na matuto sa mga kasaysayan. leksyon ng kasaysayan. Correct. ma'am. Inuulit niya lahat. Inuulit No? niya. Ma'am, ang pagpapasalamat natin Yeah, sa yes. mahaba-habang oras na ibinahagi sa atin ni Congressman Alvarez, one of the respected leaders of our people, not only from Mindanao, kundi naging bahagi siya ng pamunuan ng Kongreso. Ma'am. Speaker, maraming salamat. Bumabaha ang comments dito ngayon na nagpapasalamat sa iyo for taking a stand and speaking out. No, they say that courage is not yung hindi ka natatakot, but courage is yung natatakot ka pero ginagawa mo pa rin kung ano yung tama. Thank you so much, Speaker, for taking that principled stand and fighting for our country and loving our country the way you do. Thank you Yes. so much, Speaker. Congressman Alvarez, your final word. Ma'am Lorraine, ka Eric, maraming salamat din sa inyo dahil kayong dalawa ay naninindigan din sa mga panahon na ito. Kung saan, yun yung pinaka-inconvenient time para manindigan ngayon. Yes. Pero pinili nyo pa rin na manindigan. Tama po. Thank you, Speaker. Because, kagaya mo, pareho tayo ng paniniwala, ito ang tamang dapat gawin. Magkakasama tayong lahat Magkakasama tayo dito, dito. Speaker. Tama po yun. Para sa Pilipinas nating mahal, nakasama natin si Congressman Pantaleon Bebot Alvarez. Maraming salamat, sir. Kumusta daw Daghang sabi ni salamat, Peter Speaker. Caramon, Peter Mutok? Saludo ako sa inyo. Saludo din, Ayo, sir. sir. Mabuhay po kayo at mabuhay ang sambayan ng Pilipino na inyong pinaninindigan sa panahon na ito. There you go, mga kababayan, nakasama natin sa Pilipinas nating mahal, si Congressman Pantaleon Bebot Alvarez, former Speaker of the House. Ang sinabi niya kanina, hindi sila dapat magtakutan dyan sa House of Representatives because lahat kayo ay inihalal ng inyong kanya-kanyang mga distrito, kanya-kanyang constituencies. It does not mean na kung may Speaker of the House ay mas mataas siya sa iba. No. Yun ang ibig sabihin ni Congressman Alvarez, wag na daw siyang takutin ng numero or tyranny of numbers because hindi